the clarificatory hearing. Sinama din po nila dyan yung alleged violation ng one-year bar rule and even itong alleged invalid referral by the plenary to the Justice Committee. No? We do not want, of course, to dwell so much on these issues because ito na nga yung kahalagahan ng naging desisyon ng Supreme Court kahapon. Dismiss na po lahat ng petitions na ito on the ground of mootness. At nais ko pong liwanagin na ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. At ganun din. Wala na, punta tayo. Bakit, anong tawag natin dito? Institutional disconnect ang nakikita din natin dito. Kasi parang hindi nakuha talaga. Ewan ko lang kung hindi nakuha ni Luis Tro yung decision ng Supreme Court or talagang propaganda framing lang talagang purpose niya dito. Parang naintindihan niya, alam niya na posible pa rin talagang mali sila, pero kasi nga pabor yung decision sa kanila, piniframe na lang niya. No? Or it could be, kaya ito, institutional disconnect, hindi niya talaga naintindihan kung ano yung naging decision dito ng Supreme Court. It could be like that. Sana naman, I hope naman hindi institutional disconnect mga ka-learners, ha? Kasi delikado kung institutional disconnect ito. Ibig sabihin, hindi naintindihan ni Luis Tro yung decision ng Supreme Court. No, mga ka-learners. Pero, it could, whether propaganda framing or institutional disconnect ito, masasabi na masama pa rin itong ginagawa ni Jinky Luis Tro dito mga ka-learners. Hindi pa rin ito talaga maganda. Lalong-lalo na bilang isang abogado at the same time bilang isang mambabatas dito mga ka-learners. Okay? So again, ito yung mga fenomeno na nakita at na-observe natin dito sa statement ni Congressman Jervy Luis Tro. Napunta naman tayo dito sa ito, paano niya tayo niloko? No? Gaano kagaling? Or manloko si Luis Tro, gaano kasinungaling? Ayan, comment ni Ma'am Florencia Malana. Ito, pag-usapan natin yung behavior naman dito, mga ka-learners, no? Or parang, tawag natin ito? Cognitive framing, cognitive or mental state, no? Parang, ano nakikita natin dito, mga ka-learners? Self-justification, no? Ano nga ba ito? Psychological process by which individuals defend, rationalize, or excuse their actions, decisions, or beliefs to protect their self-image and reduce feelings of guilt, shame, or cognitive dissonance. So, self-justification. So, itong decision ng Supreme Court, no, kahit on the basis of mootness, ginamit niya na bilang palusot, mga ka-learners, doon sa ginawa nila sa, anong tawag natin dyan? Sa House of Representatives, no, yung parang fishing expedition nila, no. Siya ang tagahanap ng mga tanim witness sa mga kaso. Siya na tagahanap. Uy, baka ano ito si ma'am, ha? Baka intelligence officer ito kasi no, ma'am, sige lang ma'am, ano. So ito nga mga ka-learners, no, parang ano bang tawag natin? Ginamit niya bilang palusot. Parang kasi itong self-justification, social psychology kasi ito, no. Kung gagamitin natin ito lagay natin sa perspective ng personality, no. Kung fan kayo ni Sigmund Freud, most likely tawag natin dito defense mechanism ito. Most specifically itong rationalization. Ayan, nabanggit dito rationalization na parang again nga decision Supreme Court ginamit bilang palusot o nagpapalusot sa kanilang kataruntaduhang ginawa doon sa House of Representatives, yung parang mini trial na ginawa nila doon, mga ka-learners. At ito, opportunism, no, napag-usapan natin ito kanina, no? Exploitation of circumstances, vulnerabilities, or loopholes to secure short-term benefits, no, even if it undermines ethics, trust, or long-term stability. Saan dito? No, opportunism, kasi nga pabor sa kanila, tinake advantage nila, ginamit nila yung decision Supreme Court, no? Para ito, ipalusot yung alam naman nila na mali yung ginawa. No? Of course, alam nila yan. Hindi ako naniwalang hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. Mas delikado kung hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. Mas nakakatakot yun. Mas mabuti pang parang, ito nga, self-justification, o magra-rationalize na ka na lang
Kasi kasi ibig sabihin, alam mo na mali yung ginawa mo, pinapalusot mo na lang. Yan, ang nakakatakot, hindi mo talaga alam. Yan yung problema. Kasi ibig sabihin, abogado ka, hindi mo alam yung batas, di ba? So again, opportunism yung nakikita natin dito. Kasi nga, nagdesisyon Supreme Court, ginamit na para ipalusot, at the same time, lokohin yung mga tao. Kasi ito statement niya, pinanigan daw ng Supreme Court yung ginawa nila. Kinumpirma daw ng Supreme Court na sila lang ang may sole power ng impeachment. Mga ka-learners, di ba? Dito, malinaw na kasi hindi naman sinabi ng Supreme Court na dismiss ito kasi hindi namin covered yan. Wala kaming jurisdiction dyan. Only the Congress. Hindi naman ganyan yung sinabi. Sinabi lang naman, dismiss on the grounds of mootness, mga ka-learners. Again, kahit hindi bagado, naintindihan ito Ito matindi, mga ka-learners. Ang ginagawa dito ni Jinky Luistro, ito nga, paano ito ginawa ni Luistro? Itong parang hindi panloloko, pero again, panloloko ito. No? Ito tinatawag natin poltering or paltering. Ano nga ba ito? A form of deception. A deception pa rin, panloloko pa rin, mga ka-learners. Where someone misleads others by telling the truth selectively, using technically accurate statements but deliberately omitting, framing, or emphasizing information in a way that creates a false impression. Ito yung para sa akin, well, again, pwede kayong mag-disagree, na parang the perfect description dito sa ginawa ni Jinky Luistro, mga ka-learners. Again, sabi ko nga, hindi naman siya nanloko dito. No? Tama naman yung sinabi niyang dismiss ng Supreme Court. Pero yun na nga, iba yung framing, iba yung finokus na statement, iba yung in-emphasize dito na information. Di ba? Parang mahahalin tulad natin itong poltering doon last time na napag-usapan na rin natin, medyo matagal na, yung tinatawag nating information manipulation, mga ka-learners, no? Parang, yun na nga, hindi ka nagsisinungaling, nagsasabi ka na totoo, pero kulang yung information mo ibinigay, no? Yun na nga, mayroong omission, mayroong kang hindi binanggit, omission, tinanggal na information. Ito poltering, mga ka-learners, no? Ito yung ginagawa. Parang hindi panluloko, pero panluloko pa rin. Parang hindi kasinungalingan, pero kasinungalingan pa rin, mga ka-learners. Magiging epektibo lang ito sa mga taong hindi nag-a-analyze. No? Tayo dito, sa channel na ito, lalong-lalo na mga viewers natin dito, marunong mag-analyze, mga ka-learners. Di ba? Marunong kayo mag-analyze dyan. Comment nyo dyan kung agree kayo dito. I hope walang mag-disagree, no? Kaya nga nandito tayo kasi nag-a-analyze tayo dito, mga ka-learners. Okay? So, by the way, mga ka-learners, huwag tayong gumaya dito kay Congressman Luistro, no? Well, of course, kahit alam naman natin na nagawa na rin natin itong mga ganitong klase, mga ka-learners, itong paltering, itong self-justification. Natatandaan ko, nung bata pa ako, no, high school, tinanong ako ng mama ko na, may girlfriend ka na ba? Sa school? Buti na lang, nung umaga dyan, naghiwalay na kami ng girlfriend ko. Nung gabi ako tinanong, di sabi ko, di wala. Wala. Di ba? Hindi naman niya tinanong na nagkaroon ka ba ng girlfriend? Di ba? Ang tinanong niya, may boyfriend, may girlfriend ka ba? Sabi ko, wala akong girlfriend. Hindi ako nagsinungaling, pero may inumit ako na information. Parang ganyan lang yan, mga ka-learners. Poltering. Okay? Again, sabi ko nga, nagawa na rin natin ito. Pero of course, as much as possible, try natin na huwag natin gawin. Okay? Kasi nga, hindi maganda yan, no? Na-observe natin kay Jinky Luistro, well, hindi maganda para sa atin kasi tayong niloloko, di ba? Wala na, mga ka-learners. Maraming salamat, no? Mayroon tayong